Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa ating model unit ng Hana House dito sa Minami Residences. So ipapakita natin ulit sa inyo yung ating klase ng turnover tsaka yung modified unit natin mamaya. So para sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa ating project ng Hana Quadruplex House natin, meron itong 54 square meter na total floor area at lot area na 80 square meter. Now, yung 80 square meter na lot area mula doon sa pader ng kapitbahay mo hanggang dito yan, sa tinayuan ko. So, mula dito hanggang doon sa may pader. So, itong space na to, ito yung gagamitin mo for your parking. So, dito naman sa ating Hana Quadruplex, kasya dito dalawang sasakyan. Okay? So, ito yung car parking mo at ito yung magiging service area mo. Dito yung pwede gawin yung extension ng kusina. Dito naman, kung ayaw mong gamitin ito as parking, pwede mo siyang i-full extension yung bahay, no? Para magkakaroon ka ng mas maluwag na kwarto doon sa taas. So, pwede siyang parking sa baba, extension ng kwarto doon sa taas. Tingnan natin yung sample turnover natin. Yung turnover natin, semi-complete finish siya. So, dito sa flooring natin, wala pa siyang tiles. Pero, yun ang kagandahan naman, ay meron kayong option kung anong klaseng tiles ang ilalagay natin. Okay? So, naka-plain cement lang tayo sa ating flooring, naka-stainless sliding windows na tayo, at sa ating back door going to the parking. So, naka-sliding na din siya, no? Sliding windows, sliding door. Alright, so this will be your living area if hindi mo siya i-extension. Pero again, depende naman yun sa ideas nyo kung anong pwedeng gawin sa bahay nyo. Pero ideally, itong area na to, ito yung magiging living area mo at dito naman yung magiging dining area mo. So if you notice, sa ating bahay na Hana, marami tayong bintana or malalaki yung mga bintana natin for better ventilation ng unit. Okay, so this is your kitchen area. Upon turnover, ganito yung i-deliver natin sa atin, ano? So, meron siyang stainless sink at meron siyang countertop. Ngayon, if you think na this kitchen area ay not enough for you kasi mahilig tayo magluto, that's not a problem kasi meron tayong extra space dito sa likod. Ito yung sinasabi natin kanina na service area na pwede mo siyang i-convert into extension ng ating kusina. Okay? So, magkakaroon ka na ng mas maluwag na kitchen area at the same time, mas ma-utilize mo itong area na to. Pwede mo siyang gawing dining area. Depende. All ideas, depende yon sa magiging plan mo. And then, dito sa kitchen area natin, mataas yung ceiling natin. I mean, dito sa ating house na Hana, mataas yung ceiling natin even dito doon sa second floor. Pero dito sa ground floor, mataas na siya. Pwede ka maglagay dito ng mga overhead cabinets. The more cabinets, the more storage, mas ma-maximize mo yung space ng bahay. Okay? So, sa taas naman, nandoon yung 3 bedrooms at saka yung isang toilet and bath. Now, sa ating hagdanan, kahoy ito at ito yung mga bakal. So, unahin natin yung ating unang VR dito sa ating Hana House. Alright, so this one na house, pwede dito yung mga single to double size na bed. At the same time, meron ka pa ding space for a table or a cabinet. Makakagalaw ka pa din dito. And malalaki na yung mga bintana natin and with provision for window type aircon. Sa second floor, sa second room naman, ito yung for master's bedroom bale. So, ang ganda ng kanto nito, no? Kasi puro salamin. Ganun din, naka-provision na din siya for window type aircon. Ngayon guys, sabi ko nga kanina, since yung area na dito na side, meron ka pang spaces. So pwede kang, kasi 80 square meter yung lot area, meron ka pa talagang space for expansion. Dito, kung sakali gusto mo pa ito ng mas malaking room, pwede mo siyang i-move, pwede mo siyang i-modify, i-extend mo yung room doon, or maglagay ka ng balcony. Depende sa iyo yun. For approval yan ng admin. Basta ang point is, itong area na to, pwede mo siyang ma-maximize
doon, dito na side. So, mas magkakaroon ka ng mas malaking area. Also, dito sa front, pwede. Pwede kasi meron ka pang space for expansion. Now, the third room, ayan. So, same pa din. Same features lang din. Mataas din yung ceiling. Meron din siya provision for window type aircon. Dito, meron din tayong toilet and bath dito sa second floor. And yung toilet and bath natin, kompleto pa din tayo sa bathroom fixtures. Yan, shower, toilet and bowl, and then naka-tiles na yung ating flooring natin dito sa ating toilet and bath. Again, ang wala lang tiles, upon turnover, ito lang yung flooring natin sa ground, tsaka sa second floor. Now guys, meron din tayong dress-up unit sa ating Hana House para magkaroon kayo ng idea kung anong magiging itsura ng bahay kapag na-modify na siya or nalagyan na siya ng mga kagamitan. Tingnan natin. Okay, ito. Katabi lang naman ng ating sample turnover ng model. Itong house na to, extended na to, no? Kung nakita mo, yun yung actual turnover, yung naka-forward na part, ito yung modified or extended version. And then, yung main door niya, pinalitan niya ng mga sliding doors. So, pwede kang mag-access dito, pwede din doon sa kabila. Depende yon. So, kapag naglagay ka ng bakod, dito yon. Maglalagay ka ng bakod, meron ka pa ding space dito for garden. Right? So, ito, ang ating parking. So, ang ginawa niyang extension dito lang sa front side. Pero actually, pwede kang mag-extend ng rooms dito na side. Parking dito sa baba, sa taas naman yung magiging extended na rooms. But anyway, itong area na to, hindi siya nag-extend at parking pa din siya. 2 parkings ang pwede dito sa ating Hana House na dito sa Minami Residences. Okay, so tingnan natin yung ating turnover, sample dress up. Alright. So, ito ay extended version na, no? Kasi upon turnover, dito lang yung wall niyan eh. So, meron kang parang isang metro na extension. So, kahit 1 metro lang yung extension, ang laki ng pinagbago ng floor mo, ng floor area mo. Lumaki, lumawak na yung magiging dining area mo, tsaka yung living area mo. See? So, depende yan sa pag-modify, depende yan sa idea na pwede nyo gawin sa ating bahay. Kasi yung bahay ng Hana ay napaka-functional. Alright, so this is your kitchen area. Itong kitchen area na to, napakaluwag, di ba? So again, if this area na to, pwede mo siyang ilipat doon para itong area, gagawin mo siyang dining area, that is possible. Para doon na part, gagawin mo na lang siyang living area. Mas magiging maluwag. Okay, so ito yung ating first toilet and bath na mas pinayos nila. Let's go sa second floor. Depende talaga yan guys sa pagmamodify ng unit eh. So kahit maliit yan na space, kapag na-maximize mo naman pagdating sa interior design, tulad ng paglalagay ng mga salamin, that's one of the idea na para lumawak yung ating bahay. So this is the first CR bedroom facing doon sa daan, no? Originally hanggang dito yon yung wall. So sabi ko extended yung version na to. Kaya ito yung nagiging extension ng room. Mas lumawak siya, nakapaglagay siya ng 2 bed at meron pa siyang space for cabinet. So kung sakali pwede mong gawing bunk beds para, 'di ba, kung marami naman yung kids dito, like 3, pwede kang maglagay dito ng bunk bed isa. Okay, and this one is another BR. A smaller one, pero kasya dito yung single to double size na bed. At again, kahit double size yan, you can still move around. Meron ka pang space for cabinet. And study table. So this is perfect for students. Diba? And lastly, our master's bedroom. Welcome to our master's bedroom, no? Ito, extended again mula dito. So, laki ng pinag-extend niya dito sa room na to. More than 1 meter. Yeah, so dito makapaglagay ka na ng
mas, I mean, queen to king size na bed, and then more space for cabinets, etc. So, mas maluwag na kwarto, mas maraming pwedeng gawin, mas functional siya. Okay, and lastly, our toilet and bath dito sa second floor. Wala lang, para lang makita nyo na, ayun, meron tayong toilet and bath dito sa second floor. Okay, for our HANA house, dito lang yan located sa Barangay Santiago, General Trias, Cavite, and it's only 10 minutes away from the ongoing or under construction na SM General Trias. So, isipin mo kapag doon ka na nakatira sa Minami, ang bilis na lang mag-malling, di ba? So, available siya sa bank financing and in-house financing, and to reserve the unit, kailangan lang natin maglabas ng 25,000 as reservation fee. Okay, so for more details naman, for assistance, for tripping assistance, for reservations, pwede tayong mag-connect. I have my contact number sa screen. Pwede tayong mag-connect dyan, pag-usapan natin yung proseso, and also I have my Facebook account nandyan sa description box. So thank you guys for watching. This is Jess, and have a great day, guys. Goodbye!